Sabi niya, wala akong pamilya. Walang nanay ko, wala ayaw sa akin. Kapatid ko ayaw sa akin. Mga pamilya ko wala sa akin. Ikaw ang aking pamilya. Kaya gusto kong maramdaman uli yung dati nararamdaman ko na bilang isang kapatid. Sabi niya gano'n, nasa Africa. Yun ang gusto niya. Yun ang sabi niya sa akin. I don't care about your kung ano meron ka. I don't care. Masaya ako kung ano ang binigay mo sa akin tulong, lahat. Wala akong pakialam. Ang gusto ko ay pagmamahal bilang isang kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat, mga amigo, mga kababayan ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay papunta po ako kay Mami. At makipag-usap po ako. Kwento ko po sa inyo, mga amigo, no. 3 days po ako hindi nakapunta sa kanila. At right after ko siya kausapin. So kinausap ko na siya 3 days ago. Yung pag-uusap na yun yung huling pag-uusap na namin regarding sa kanilang pag-uwi. Ang daming message sa akin, nababasa ko rin, at especially sa mga kaibigan ko. Maraming nang bibigay sa akin ng payo, iba't ibang klaseng payo ang ibinibigay sa akin. Nandyan yung pauwi na sila, nandyan yung ilaban mo ang mga bata, dahil nga kasi nakikita nila kung gaano kapursigido ang mga bata sa pag-aaral. So umaga pumunta ako sa kanila around 6 to 7, ganun, alas 6 o alas 7, mga 6:30 to 7 o'clock umaga. Dahil nga nung gabi na yun may nangyari sa amin, pero ayoko na ikwento ko ano yun. So nagpunta ako sa kanila, at yung pagpunta ko sa kanya, kinausap ko siya. Una, ayaw pa nga niyang pumasok. Sabi ko, gusto tayo sa sasakyan, mas okay ka kung tayong dalawa mag-uusap. So ayun, edi nung nag-uusap na kami, sinabi niya lahat ng gusto niya sabihin sa akin. Ayoko nang i-elaborate kung ano man yun, pero marami siyang sinabi sa akin. Pilit kong ina-absorb lahat ng mga sinabi niya sa akin. At yung mga lahat ng mga sinabi niya sa akin, pilit kong inintindi ko talaga lahat yun. So umalis ako at sabi ko, tara muna sa palengke. Ayaw niya, wala raw siyang kailangan. Sabi ko, ikaw mamalengke ka. Hindi raw niya kailangan, ganyan. Dahil syempre yung bugso ng damdamin, yung medyo emotional siya, nag-iiyak siya, ganyan. So pilit kong iniintindi, pilit kong iniisip yung mga sinasabi niya sa akin. So siguro mga 1 oras kalahati nag-uusap kami doon. Nakatayo, sasakyan ako, tapos siya nagsalta lang kanya, hindi siya pumapasok dito. Gusto lang niya na mag-usap. So syempre hindi ako nag-video, mas okay yung ganun. Right after namin kausapin yung representative ng mga Ginyano dito, like parang consul, yun, after ilang days kinausap ko na siya kung ano ba talaga, kasi may ticket na, talagang nag-aantay na lang sila kung kailan sa babalik nila doon, ganyan. And then nag-usap kami ng araw na yon. Hindi naging okay yung pag-uusap namin kasi marami siyang mga nasabi na, sabi ko nga sa inyo, gusto kong bulay-bulayin, gusto kong intindihin kung saan mga nagkamali. Kasi ang nakikita ko dito is misunderstanding. Nakikita ko dito na maraming changes kasi nung umuwi ako dito. Syempre iba na pag uwi ko dito, sobrang busy ko na. Tapos nung mula nag-start ng construction, sobrang busy ko na. Hindi ko na mamalaya na parang halos napapabayaan ko na yung napapabayaan ko na yung obligasyon ko sa bawat isa. So although may time ako like Sunday ganyan, pero maraming pagkakataon kasi na sobrang busy ko, nandun ako sa labas ganyan. At marami nang nagbago.
So hindi naging okay yung usapan namin, umalis ako, and then habang ako yung nagda-drive, pag-drive ko, nanto bumili ko saglit ng buko, uminom ako, tapos tinawagan ko siya. So sinagot naman niya. Tapos umiiyak siya, ganyan-ganyan. No, may sinasabi siya. Regarding about sa buhay namin dito sa Pilipinas, na maraming changes na kasi, ganun. So hindi ko naman siya pwedeng sisihin kasi nga syempre, siya nakakaramdam nun. So, yung mga changes na yan, yung mga pagbabago na yun, dapat kong ituwid o dapat naming ayusin. At yung mga pagkakamali na ginawa ko at niya ay dapat kong ayusin din. So nung tumatawag ako sa kanya, ganyan sa kanya, sabi kong ganyan, nag-explain ako sa kanya, sabi ko sa kanya, sabi ko sorry, lagi akong pagod, sorry kung minsan nag-aaway tayo, sorry, sabi ko kung bakit nangyayari yung ganyan, sabi ko sorry, sabi ko sa kanya ganun. And then tuloy na akong umiyak habang nakikinig niya. Abay, kinakalma pa niya ako, uminom ko ng tubig, sabi niya, kasi sobrang humahagulgul ako. Parang humahagulgul ako kasi yung iniisip ko lagi yung kapanan ng mga bata eh. Humagulgul ako na sabi ko yung paano yung effort ng mga bata, ganyan, lahat in-explain ko ng ganun. So habang umiiyak ako ganyan, sabi niya ganun, then nagpaalam na ako. Basta sabi ko sa kanya sorry, yun lang sabi ko, sorry sa kanya, sorry, ganun. And then sabi niya, ako naman pag nagalit ako, ganyan lang, mamaya okay na ako. So sa madaling salita, yung pagtawag ko na yun nung huli, naging okay naman na kami. Pero hindi pa namin pinag-uusapan regarding susunod naming gagawin. Baka siguro nakapag-isip siya regarding salamat kay Ate Lulu. Ate Lulu, salamat sa napakalaking tulong na ginawa mo para sa amin at sa kanya, sa nanay. Napakaraming laking tulong kasi ikaw yung naging way. Kay Ate Mariton din, salamat sa encouragement mo, salamat sa mga binigay mo sa aking napakalaking tulong para sa amin. Kasi si Ate Lulu yung nagsilbing parang nakikipag-usap doon sa nanay, pinapaliwanagan lahat na kasi lahat ng hinaing niya, lahat ng hinaing ko, ganyan. Kumbaga inilabas na ganyan sa amin na hindi naman namin kailangan na sabihin sa inyo. Basta maraming akong hinaing, marami akong ganyan. Sabi ko na hindi ko gusto yung ganito, hindi ko gusto yung ganyan. Siya naman sabi niya hindi ko gusto yung ganito, hindi ko gusto. May mga ganon. So sa madaling salita, naging okay kami. At pag uwi ako, magulgul ako, sumi ako ng bahay. Pag uwi ko ng bahay, kausap ko si Lenlen, kausap ko si Princess. Sabi ko, mami, ganito nangyari, ganyan. Di, pinapaliwanagan ako ni Lenlen, pinapaliwanagan ako ni Princess, ganyan. So naging okay ako, gumaan pakiramdam ko, nakatulog na ako na maayos kasi hindi ako talaga nakakatulog kasi mabigat yung pakiramdam ko So yung pag-uusap lang ng sabihin lang yung dapat sabihin, yung kung ano nasa loob, yun yung makapagpapagaan So siya din, gano'n, nag-usap kami, and then right after nun, punta ako after nung nakipag-usap kay Princess, naligo ako, kumain lang ako, nagkape, ganyan, tapos pagkayari, bumalik ako sa bahay nila. So pagbalik ko sa bahay nila, niyakap ako ni Sophie. And then yun, sabi niya tapos na yung problema natin, sabi niya ganun. Oo, tapos na nga ako. Sabi ko sa kanya kung sakaling uuwi kayo, sabi ko sa kanya ganun, at least wala tayong problema, masaya tayo, ganyan. Ano man yung magiging gusto mo, ganun, sabi ko sa kanya. Walang samaan ng loob, magaan sa pakiramdam, ganun. Yun yung pinag-usapan. Tapos niyakap na yun, nagyakapan na kami. Tapos sabi ko, ikaw yung aking kapatid, sabi ko, ikaw yung aking kapatid, sabi ko sa kanya ganun. Magkalayo man tayo, saan man tayo mapunta, ikaw ay tuturing kong kapatid, sabi ko sa kanya ganun. Tuturing kitang kapatid at
ako ang yung tatay ng mga anak mo, saan ka man pumunta, sabi ko sa kanya ganun. So umiyak na rin siya kasi ayun, K-drama no. K-drama ba ito? Pero yung totoong buhay talaga namin, Diyos ko, ngayon ko lang na-experience yung mga ganire. Sa totoo lang. Kasi masiyahin akong tao. Masayahin akong tao, pero pagka nasaktan ako, talagang mahirap mabalik sa akin, parang ganun. Ayun, naging okay. Pero hindi namin pinag-usapan na gano'n sa pag-uwi nila kasi ayokong yung biglain yung pagkakataon. And then kahapon nung makalawa, hindi ako nagpunta sa kanila kasi umalis kami, nagtrabaho ko. And then after noon, kahapon nag-grocery kami, walang video, ganyan. Walang yung masaya lang, ganyan, yung nag-uusap, same as before na ganun. Kaya lang ngayon mas gusto ko na iparamdam sa kanya na nandito ako bilang kapatid. Kasi ang isa sa sinabi niya sa akin is gusto ko na wala akong pamilya, sabi niya wala akong pamilya, nanay ko wala ayaw sa akin, kapatid ko ayaw sa akin, mga pamilya ko wala sa akin, ikaw ang aking pamilya. Kaya gusto kong maramdaman uli yung dati nararamdaman ko na bilang isang kapatid. Sabi niya gano'n, nasa Africa, yun ang gusto niya. Yun ang sabi niya sa akin. I don't care about your kung ano meron ka. I don't care. Masaya ako kung ano ang binigay mo sa aking tulong, lahat. Wala akong pakialam. Ang gusto ko ay pagmamahal bilang isang kapatid. Doon na yun yung sinabi sa akin, hanggang sa ayun, naiyak na siya, ganun. Kailangan na ilabas. Sabi ko, kaya sila pag-decide kasi na dahil nga wala na parang hindi na okay, kumbaga parang wala na siyang dapat dahil parang wala, kumbaga parang sa sarili niya asa na, sino pa ba yung dapat kong puntahan dito, sino pa yung dapat kong kasama dito, ganyan. Yun, natapos usapan namin, tapos pagkayari nun umalis na ako. Tapos pagkaya sabi ko alis kami, punta kami Bulacan. Punta kami Bulacan, tapos pagkayari ngayon naunawaan ko na lahat. So lahat ng mga gusto niya dapat gusto din, yung mga gusto ko dapat sundin din. Kumbaga nag-meet kami sa gitna at yun dapat namin gawin sa isa't isa, o dapat namin ayusin. So yun, okay na kami ni Chamame. Nagkausap na kami na talagang masinsinan. Dati kasi nag-usap kami masinsinan, pero kasi hindi ko inilalabas yung talagang nararamdaman ko Kumbaga parang sige, kung ano gusto mo, okay. Hindi ang ginawa ko, sinabi ko lahat ng gusto kong sabihin, at sinabi niya lahat ng gusto kong sabihin, at naging maayos na lahat kasi mararamdaman niya kung sincere or hindi sincere yung pagkasabi ko. So naramdaman niya naman sincere yung sinabi ko, at naramdaman niya sincere yung sinabi niya. Kaya sa huli, pag alis ko sa kanila, yung pagyakap ko sa Kisopi sa kanya, alam mo ba, hinahanap ka sabi niya, hinahanap ko lagi nito, hindi ko alam kung ano isasagot, kasi hindi na ako alas pupunta sa kanila, kasi nga masama ang loob ko hindi ako alas pupunta sa kanila, gadala ako ng pagkain, ganyan. Yun, tapos lagi kang hinahanap nito, sabi niya, hinahanap ka niya, hindi ko alam sasabihin ko, sabi ko lang sa trabaho ka, ganyan. Magana pakiramdam ko, mga amigo, nakatulog na ako na maayos, at nalutas man ko ano man yung problema na meron sa amin. At yun, ngayon na lang ang iisipin ko isa ano yung remedyo na gagawin namin, ano ba ang gagawin. Kasi right now po, mga amigo, ay hindi ko kinondisyon ko muna siya na okay kami, ilang araw kaming okay. Parang lahat okay yun. Parang panibagong kaibigan na meron kang eagerness na pumunta ka sa kanila, meron kang yung eager ka na gusto po yung pagpunta mo sa kanila, yung sobrang saya lang, ganun. Kasi yun ang nawala yun ang nawala sa amin. So yun, yun yung huling pag-uusap namin ni Chamame regarding sa nangyayari dito. So right now happy, at
kakausapin ko siya ngayon regarding sa uwi namin o pag uwi nila sa Africa.